galang ang ating banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan kay buti ng Ama, kay dakila niya. Walang hanggan ang pag-ibig niya, pagkalingay walang katapusan. Bawat hain niya, handog kanino man, kung nanamnamin lamang ay kapaki-pakinabang. Buhay na tinataglay, mayroong kaparaanan. Sa lahat ng sandali, mayroon siyang ibibigay. Kaya mga minamahal, pagharian kayong lubos. Sa inyong lahat na mga naririto ngayon, bagamat kanina po mapangit ang panahon, may ulan, subalit hindi hadlang yaon para kayo ay makadalo sa gawain. Ang mabuting balita ngayon ay ukol sa liwanag. Ang liwanag na dulot ng Kristo sa pamamagitan ng Espiritu. Kaya't maraming salamat sa mga natanglawan na naway patuloy na magliwanag pa at magningas upang magningning at huwag mamatay. Dili kaya'y maging undap-undap. Buhay nga po ba ang Diyos? Nakakalungkot lamang po o dili kaya'y nakakalumbay kapag yung isang tao ay inaari niyang lingkod siya, subalit walang nababago sa sarili niya. Tama po ba? Sapagkat mismo sarili mo'y binahagi mong lingkod ka, kung hindi ka nagbabago, ano nakita sa iyo na pagkakaiba? Kaya maliwanag pong tinura ng Kristo ang pagtitimpi ng sarili, ang pagpipigil sa sarili. Kaya't mapapalad yung mga may takot sa Ama. Sapagkat nakakaya niyang magtimpi ng sarili niya at pinatay na yung laman niya. Kaya ang umiiral na sa kanya yung espiritong nasa kanya. Kaya't pag yung tao po ay napabilang sa mga naglilingkod, subalit hindi pa rin siya nagbabago, taong-tao po yun. Hindi po siya karapat-dapat na tawaging lingkod, kaya lamang po ang Panginoon ay napakabait, napakabuti. Ang lahat ng nagkakasala ay pinatatawad at binibigyang pagkakataong magbagong buhay pa. Kaya lamang po pag sobra na, ang Ama rin ay kumakalos. Nag-aawas siya at sabi nga po sa isang puno, kung ang uod ay naroon ay papatayin, tatanggalin para hindi malaganapan yung buong puno at madamay pa yung ibang sanga. Kaya kung alin yung sangang may uod, pinuputol po yun nang hindi na lumaganap yung ibang uod at manghawa pa na yung lalo't higit kung nagbubunga na yung sanga na yaon, malulundagan ng uod, puputulin na po yung nagkaroon ng uod na sanga para hindi na siya manghawa pa. At sa tiklis naman daw po ng kamatis, pag mayroon ng nabubulok, inaalis yun para hindi madama yung mga hindi bulok. Ano po ba ibig sabihin nito kung may sentido kumon ang tao at kung may pagninilay? Kaya upang matawag kang natanglawan, patunayan mong may liwanag ka. Hindi yaong may liwanag ka, dilim ang nasa isip mo. Kaya
Kakahabag lamang po ang mga taong nagsasabi sa sarili na nasa liwanag, subalit nasa dilim pa rin. Nag-uumapaw sa pagsigaw ang bibig niya sa mabuting balita, subalit sa gaway kulang. Hindi po ba dinadaya ang kanyang sarili sa ganung pagkatao? At ano po ba ang nagiging dahilan? Bakit nadidimlan ang isang katauhan? Sa sobrang pakikipagtotoo sa tao, pagkataong laman. Yung po bang matapat sa pagkatao, hindi siya matapat sa espiritu. Sapagkat pagkatao niya yung katapatan na yun na mandamay ka pa ng kapwa mo sa halip na patayin mo yung apoy na mahahawa pa yung ibang susunugin. Tama po ba? Kaya kung ang tao'y may liwanag, hindi niya itatago yun. Ilalabas niya para matanglawan ang buong kabahayan. Sapagkat kung doon niya ilalagay sa ilalim at tatakpan pa, ano makikita? Wala. Ano po ibig sabihin nun? Ang taong may liwanag na mula sa Espiritu, pinakikita niya. Hindi niya itinatago. At anuman ang nakatago kapag bulok, sigurado sisingaw at sisingaw. Anuman ang nilihim, kapag mabuti, malalantad at malalantad. At kahit na masama pa, siguradong mailalahad. Buhay ba ang Ama? Kaya kung ang tao ay nasa katotohanan at tapat, ang tinanggap niya, na nagpakatapat din siyang tumanggap, mababago po panigurado, higit pa sa 100%. Kaya lang hindi magbabago kung 50% ay pagkatao, 50% ay sa espiritu. Naglalaban ang dalawa. Hindi po makapagpangibabaw ang isa, sapagkat walang porsyentong lamang, pantay sa makatwid. Kapag pinaira lang laman at espiritu, sigurado matatalo ang isa. Kaya yung mahina, mas nananaigang laman. Kaya para makatupad ka sa kabanalan at maisulong mo ang kabutihan, malamang ang espiritu sa iyo kaysa pagkatao mo. Buhay po ba ang Ama? At paano naman ito magaganap kung hindi pagsusumikapan ng tao? Walang makapagbabagong ganap kung pagkataong damdamin ang isipin at dadamhin. Sapagkat kung mahahabag ka sa sarili mo, hindi ka karapat dapat lingkod ng Ama. Sapagkat ang mahabagin sa sarili, tao. At hindi marunong sa pagkahabag sa sarili, Diyos. Kaya ang Ama, minamahal niya lahat pati nagkasala sa Kanya, hindi siya nahabag sa Kanyang sarili. Sapagkat siya'y banal. Kaya ang Kristo na ipagpatuloy ang kabutihan, hindi nahabag sa sarili, sa tao nahabag. Buhay ba ang Ama? Kaya kung nasa liwanag ang tao, mahabag sa kapwa niyang nadidimlan. At siyang may liwanag ay ibahagi yung liwanag niyang taglay. Subalit kung ikaw ay may liwanag at pumapatay ka ng liwanag ng tao, na kapwa mo, hindi ka totoong nasa liwanag, dilim ka. Inaagaw mo yung liwanag. Buhay ba ang Ama? Kaya inyong pakinggan ang mabuting balita mula kay Lucas. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakluban ng banga. O ilalagay kaya sa ilalim ng higaan. Sa halip, inilalagay ito sa talagang patungan upang makita ng mga pumapasok ang liwanag. Walang natatago na di malalantad at walang lihim na di malalaman at mabubunyag. Kaya pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala ay aalisan pati ang inaakala niyang nasa kanya. Sapagkat ang Ama ay mabuti nga at pinakamabuti sa lahat. Kaya't kung ang kanyang mga anak na nakikitaan niya ng makapagdudulot ng mabuti sa kapwa niya, higit pa niyang bibigyan ng kung ano ang
sa kanta niya, sapagkat ito'y nagagamit niya sa mabuti. Subalit yung kakarampot na nasa kanya, kung nakapagpapahamak pa't nakapagpapaligaw ng kapwa niya, inaalis niyang tuwiran at wala na siyang pakinabang. Buhay bang Ama? Ano ang pangunahin? Bakit namamatay ang liwanag? Ang nangingibabaw ay dilim. Kapag ang tao nagiging daan ng ipagkakasundo ng kapwa, nasa liwanag yan. Subalit kapag ang tao'y pinagiging daan at nagiging daan ng hidwaan dahil sa selos at inggit at gusto siya lang, nasa dilim po yan. Buhay bang Ama? Kaya hindi siya nararapat na maglingkod sa gawaing banal. Sapagkat ang gawaing banal ay pinababanal ng Ama at ang gawaing masama ay lalong pinapahamak ng kalaban. Buhay bang Ama? Sa makatwid, sino dinadaya ng tao? Sasabihin nila, halimbawa si Apo Kunching ginagalang. Pero sasabihin ng iba, wag mo sasabihin kay Apo Kunching. Sasabihin nila, makadiyos sila. Subalit sasabihin, hindi ba narinig ng Diyos na ganyan lamang po yaon? Mga minamahal ko, ginagalang ko si Apo Kunching. Minamahal ko si Apo Kunching. Ayokong dulutan ng masama ng loob, ng sama ng loob. Subalit, siya nagiging daan ng samaan. Totoo ba yun? Hindi totoo yung kasi... makapagtatagumpay. Kaya't kapag ay personal na damdamin ka. Buhay bang Ama? Kaya maraming salamat, mga alagad na nagpapakatapat, mga choir na nagpapakatotoo, mga CAPS na nagiging ganap, mga IT team na nagsusumikap. Mapalad din mga tagasunod na nagpapakatapat, nagpapakatotoo at nagsusumikap na maging ganap. Hindi ang sarili ninyo ang magpapala lamang bilang katawan, kundi maging ang kaluluwa ninyo. Sapagkat kung ang liwanag nga itatago ninyo, kailanman hindi ito pakikinabangan. Subalit kung ang liwanag na nasa inyo ay ilalantad ninyo, paano mo mailalantad ang liwanag kung sa kadilim man ang ginagawa mo? Sa makatwid, hindi ka sa liwanag, nasa dilim ka. Buhay bang Ama? Kaya kapag ang gumagawa ay nasa mabuti at pawang kabutihan, ang nilalantad niya, nasa liwanag siya. Subalit kung ang kanyang ginagawa ay lihis doon sa liwanag na nasa kanya, dilim siya. Buhay bang Ama? Kaya pawang katotohanan ang tinuturan ko, malaking pagkakaiba ang nasa liwanag at nasa dilim. Ano mang tago mo, ano mang lihim mo, itago mo man sa puso mo, kapag hirap ka na, lalantad at lalantad ang naturalesa mo. Kaya kahit na pagkatatago-tago mo yaan, ikaw rin mismo ang nagtago, ikaw rin mismo ang maglalantad. Buhay bang Ama? O sulong mga minamahal, may tanong sa inyo bilang sa Espiritu. Pwede bang kuhanin ng kapwa mo yung ikaw ang nagtago? Maliban sabihin mo sa kanya, kunin mo nga yung itinago ko. Saan eka? Ituturo mo. Kaya lang niya malalaman. Kaya kung ang tinatago mo rin sa damdamin, ay binibigay mo na't pinapalaya sa Kristo't Ama mo, kukunin niyang lahat yan. Buhay bang Ama? Subalit kung hindi mo yan ipamimigay sa kanya at patuloy mong itatago, ikaw rin ang mahihirapan. Ikaw rin ang masasaktan. At kapag kinuha na yan ang kalaban, sakit ang resulta niyan. Buhay bang Ama? Mga minamahal, katotohanan ng saki tinuturan o sulong. Kapag ikaw ay nagtabi ng isang isda, malansayan. Sino ba ang mga ngalingasaw? Hindi ba rin ikaw? Sapagkat kung sino nagtatago ng bulok, siya rin ang aamoy at sisingaw.
Buhay bang Ama? Mga minamahal, kung batid lang ng tao ang pawang katotohanan, hindi magsasalita ng di pawang ikabubuti, sapagkat ang bawat sinabi mong mabuti kundi wala sa totoo, kundi ito sa totoo, ikaw rin ang masasakitan, ikaw rin ang masasaktan, na walang pinagkaiba. Magpapakita ka ng purit kagandang loob sa isa, sisiraan mo yung tatlo. Pag pumutok yan, ikaw rin ang sasabog. Buhay bang Ama? Mga mahal, katotohanan ng saki tinuturan, masarap mamuhay ng payapat marangal. Sa simpl't kahirapan man, kung wala kang bulok, walang alingasaw. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaong baga, gawin mo yung tama at marapat, itutumpak ka ng Ama sa dapat. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Kaya nga't kung may takot ang tao sa Ama, walang makagagawa ng masama sa kapwa niya. Buhay bang Ama? Kaya't siya ng pangunahin, matakot ka muna sa Diyos na iyong sinasamba at magagawa mo ang tama para sa iyo't sa iyong kapwa. Nekkarameneyahanam. 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 Buhay ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Paano mo mapapakita sa kapwa mo na ikaw ay isang born-again Christian? Isang Kristiyano, isang anak ng Diyos, isang nagbagong buhay, at isang puno ng iglesia ang iyong sinusundan. Mga mahal, ibigin mo ang kapwa mo. Kapag inibig mo ang kapwa mo, wala nang mananahang puot sa sarili mo. Galit, inggit, selos, inanakit. Sapagkat ikaw ay nakipagtotoo, kaya nakipagtotoo ang Ama at Espiritu ng Anak ay pinag-isa sa buhay mo. Buhay ba, Ama? Mga minamahal ko, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Ano ang nagiging ugat sa samahan? Bakit hindi mabuo-buo? Kapag ang kasama mo'y 10, ang 3 ay hindi pa totoo, ang 7'y totoo, sigurado may maninira pa diyan. Tama po ba? Subalit kung kayong 10 ay parehas ng iisa, at pare-parehas na yung layunin at tungkulin na ginagampanan nyo, iisa lamang para sa Ama, sigurado buo na yan. Buhay po ba ang Ama? At hindi naman kaya natatakot sa Ama o nahihiya kaya siya kapag kasama siya sa 10, may maskara pala siya. Isang halimbawa po yan. Kaya daratalang takda, konsensya di bobo mo yan. Buhay ba ang Ama? Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Subukan nyo po sa isang pamilya. 5 ang anak mo, ang isa'y inggitera, ang isa'y selosa. Tingnan nyo kung mabuo yan na maganda. Sigurado, gagawa at gagawa ng gulo yung inggitera at isang selosa. Subalit kung pare-parehas na ang pag-ibig ay naroon at pangunawa, may tampuhan man, pag nagkaintindihan, wala na. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ang minamahal, ano ngayon ang pinakahigit na dapat na matanggap ng tao? Ang pag-ibig. Para ikaw ay ganap at lubos na magliwanag. Sapagkat kung ang ginagawa mo ay walang pag-ibig, hindi ka ganap magliliwanag. Kaya nga, kung kumukuha ka lang ng sandigan at yung sinasandigan mo ay gusto mo sa iyo lang, hindi mo mabubuo ang pagmamahal mo sa iba. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, sumayin nyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Ama?
Ano ang dapat gawin para makapagtagumpay? Magpaka-totoo. Katao. Buhay po ba ang Ama? Ano ang dapat tuntunin? Ang salitang banal na isa sa buhay. Ano ang dapat namanahan? Espiritong banal. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam. 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 Buhay po ba ang Diyos? Sa bagay po, wala kang mailalahad kung walang nagaganap eh. Subalit kung mayroon ka namang pagninilay at ganap ka ng may takot, ikaw naman na nagkakamali, mapagnilayan mo yung kamalian mo, may tatama mo at may tutuwid kung totoo ka ng may takot sa Ama, ano po? Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga minamahal ko, napakasarap sa piling ng banal na espiritu, hindi sa piling ng masamang espiritu. Kapag ang tao'y makasarili, makamkam, sigurado, masama ang nasa kanya, hindi ang mabuti. Kapag ang tao ay selosa, inggitera sa kapwa niya, masama ang nasa kanya, hindi ang mabuti. Kaya hindi liwanag, kundi dilim ang nagahari sa kanya. Sa makatwid, kung nakilala mo na nga ang ama mo at ama mo'y tinatawag mo, alam mo ang gusto niya, alam mo kanyang nasa. Kaya't pagsusumakitan, pagsusumikapan mong ito'y gawin sa tuwina. At di ka na magiging sinungaling. Buhay bang Ama? Ang Kristo man ay nagsinungaling para nang sa gayon ay mailigtas yung mga kapatid niya sa pagkakasala. Tinurang maliwanag, tutungo ka ba ng templo? Hindi. Para lamang malis siya yung mga kapatid niya sa pagkakasala kung magsasalita pa ng panunuya sa kanya. Bakit di mo magawang tumubos ng kapwa mo para lamang sa ikaayos kung tunay na totoo ka? Buhay bang Ama? Ano pa pong nakakasira para ang liwanag ay maging dilim? Yung salita, palipat-lipat na salita. Sapagkat ang taong may totoo ng pag-iisip at mayroon ng pagliliwanag, puputulin, papatayin niya na yung hindi totoong pangungusap. Buhay bang Ama? At hindi mahilig ang tao sa, hoy, ano ba sinabi ni ano? Ano ba sinabi ni ganyan, ni ganyan? Kapag lingkod ka na, hindi ka na mahilig magtanong sa sinabi ni Juan at ni Pedro. Kundi ang aalamin mo ba, malalaman mo pa kung ano ang mabuting balita ngayon. Buhay bang Ama? Kaya kapag mahilig ka pa sa tanong ng tanong, tao ka niyan. Dinadaya mo'y sarili mo, hindi ka totoong kay Kristo, ibang espiritu nasa iyo, sapagkat ang chismosa ay di gusto ng Ama. Buhay bang Ama? Mga minamahal, kayang-kayang pigilan ang sarili ng tao kung banal na espiritu ang nasa kanya. Subalit kung masama, susulong ka pa niya para maglaban-laban kayong anak ng Ama. Buhay bang Ama? Kaya madaling masuri at madaling matanto ang sa Ama at sa kalaban. Kaya ikaw ay anak ba ng Ama? Suriin mong lahat, makikita mo ang tama at tumpak. Kung ikay nasa mabuting espiritu at nasa liwanag, makikita mong lahat ang iyong dinaraanan, makikita mong lahat ang mga ginagawa, at kung alam mong makapagkakasala sa iyo'y iiwas ka, sapagkat ikaw ba'y di mo alam ang makapagpapahamak sa iyo? Kung batid mo ang kapahamakan mo, ikaw mismo ang lalayo sa kapahamakan tao. Buhay bang Ama? Kaya mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam. 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 Kaya nga't maliwanag ang katotohanan
Sa ginagawa ng isang masama, nadadamay ang nagpapabuti. Amang kanyang tinatawagan, na wala namang sala sa kanya, pati na kapwa niyang nakikipagtotoo sa kaniya. Mga minamahal ko, pagharian kayo, magnilay, magbulay, magtanto sa aking tinuran. Doon sa inyong kaisipan, mapagningas nawa ang inyong ilawan. Nektaramaniyahana, nektaramaniyahana, nektaramaniyahana. Buhay po ba ang Diyos? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sa akin pong mga anak na Jeff, sa IT team, ang akin pong alagad na binahagi sa akin ng Panginoon, si kapatid na Josie Tulpo, na totoo po yung walang malilihim at ngayon malalantad ang kanyang ginagawa. Mula po nang siya ay maging isang alagad dito, natupad ang tinura ng Espiritu sa akin. Kabiyak, tandaan mo anak, balang araw hindi na ikaw ang bibili ng bulaklak, sapagkat may maghahandog sa akin sa dambana. At yan po ang katotohanan, yan ang kanyang ginagampanan sa dambana, na kaya kapag walang bulaklak ay naalala ko po siya. Yung bulaklak pala naalala, hindi siya. Joke, 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 sabi ng tao, pampatawa po yon. Sapagkat naalala ko kung nandito lang siya, may bulaklak sana, no? Pero alam niyo po, yan ang patotoo ng Ama na walang nalilihim. At nang dahil po sa kanya, nagkaroon din ng banyusan dahil doon sa kanyang kapatid na nasa Canada, na siya ang nag-donate po nung banyusan, na ayaw ko pong tanggapin nyo, subalit sinabi po niya, bukal ang kalooban at totoo po sa puso nila, sila po ang namimili ng gamit, wala akong pakialam doon, basta naitubo yun, naitindig doon, at yung na nga po, naging banyusan. Buhay po ba ang Diyos? Sa akin naman po, basta ukol sa kabanalan at ukol po sa gampaning ito, kahit siya nitindig dyan sa bakura na yan, malaya po, sapagkat hinandog ko na yan sa Panginoon. Tama po ba yon? Sapagkat kapag hinandog mo, huwag mo na susuriin yung sisikip ka, huwag mo na susuriin yung wala na. Sapagkat binigay mo na yun eh. Ang hirap sa tao, kung minsan binigay niya, sinisilip pa niya. Dapat hindi. Pag binigay mo na, wala ka ng pakialam. Buhay ba ang Ama? Ang mahirap sa tao, binigay niya daw, pero inaalam pa, sinusuri pa. Dapat hindi ganon. Pag binigay mo at bukal sa puso mo, ano man ang ginawa niya sa binigay mo, wala ka ng pakialam doon. Buhay ba ang Ama? At yan kung minsan ang nagiging dahilan ng hindi pagsasamang maganda, walang katapatan. Sapagkat kung matapat po yung pagbibigay, di naaalamin. Kung ano ang gawin nung binigyan, bahala na siya. Ba't pati yung gagawin pa doon sa binigay mo, pinakikialaman mo pa? Hindi totoo pagbibigay mo pag gayon. Pakunwari lamang. Buhay ba ang Diyos? Kaya anuman ang hinandog mo sa bukal na kalooban, malaya mo nang ibinigay, wala ka ng pakialam. Para nang sa gayon, maluwag sa pakiramdam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Maliban na nga lamang ang Ama na nagbahagi ng Espiritu niya, patuloy niyang inaalam sa mga anak niya. Totoo pa kaya na ang Espiritu ko ang nandun sa anak ko na yon? Siya ang may karapatang sumuri at siya rin ang may karapatang bumawi. Buhay ba ang Ama? Kapagkat siya ang nagkaloob ng banal at di dapat mabatikan ng banal ng isang masama. Kaya't babawiin niya yon para hindi madamaya ng masama. Magkaputik ang kanyang kalinisan. Buhay ba ang Ama? Subalit ikaw tao, may binigay ka bang espiritu sa kapwa mo? Wala. Bagay ang binigay mo, salapi baga.
iyon lang may bibigay mo, hindi anumang bagay na mula sa espiritu ng katotohanan. Kaya't ang Ama lamang ang may karapatang bumawi ng kanyang espiritu. Subalit sa bagay na pinagkaloob mo sa kapwa mo, kung totoong mula sa puso mo, hindi mo na yan pakikialaman. Buhay bang Ama? At yan ang patotoo ng bukal at totoo ang pag-aalay. Walang pakialam sa binigay. Kundi pinabayaan man, hindi man inano, o ni ano, wala ka nang pakialam. Yan ang pawang totoo na kung bukal sa kalooban. Sapagkat, kung may isip naman at mahal, nagmamahal yung binigyan, mamahalin din yung binigay. Kaya pakikita mo naman sa nagbigay na pahahalagahan mo binigay. At ang kaloob ng espiritu ay hindi bagay, kundi pang-espiritual na pamumuhay. Kaya kung batid mong mahal ka ng Ama mong nagbahagi at pinahahalagahan mo ang Kristong kasama mo, pahahalagahan mo ang kaloob na ito. Maging ang kapwa mo tao, pahahalagahan mo sa puso mo. Sapagkat yamang ika'y binahaginan, patototohanan mong mahalaga sila sa iyo. Buhay bang Ama? Kaya nga ang tao ay lumalawak lamang ang hidwaan at hindi mabuting usapin sa mga walang pangunawang nagpapalaki. Paano mo mabsasabunot ang walang buhok? Ang kalbo, kaya kung hindi siya makaunawa, ikaw na may pangunawa ang magpakita ng unawa. Buhay bang Ama? At kung totoo kang nasa banal na espiritu at nasa katotohanan ng taglay mo, patototohanan mo ngayon ang liwanag ay nasa iyo. At yan ang pawang katotohanan. Bakit pasigaw kanina at ngayon ay pahina ang pahina? Kung dati kang mabulosok, nang tumanggap ka, mahinahon ka na. Buhay bang Ama? Mga minamahal, katotohanan ng saki tinuturan, ang may pandinig ay nakarinig. Kaya nga, mga mahal ko, patotohanan ninyong nasa liwanag kayo, sa gawa, hindi sa salita. Sapagkat ang Ama ay nagsagawa ng kanyang mga salita. Pagpalain kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Sadyang sa tao man ay may burara at may masino, paano po? Kapag ang binigyan mo ay burara, walang pahalaga doon sa binigay mo. Pag nagbilang tao ka, masasaktan ka. Subalit pag bilang sa espiritu ka, unawain mo na lang. Sasabihin mo, sadyang ganyan, di kami magkaugali. Binigay ko na yun sa kanya, di bahala ba siya? Tama po ba yun? Subalit dahil masama ang loob mo, babawiin mo yan dahil masama ang loob mo, di ba? Pero ang totoo nun, tama po bang gawin yon? Nararapat po bang gawin yon? Kayo man sa inyo po, gusto nyo bang yung binigay sa inyo, binabawi nyo? Hindi po, ano? Ba't po ba may mga taong ganyan? May mga taong ganon. Sa makatwid, hindi totoo pagbibigay kaya binabawi. Wala po akong pinatatamaan, ito po inaangkop sa banal na salita. Wala po akong patatamaan sapagkat hindi natin mabubuo ang mensahe kundi po natin itutuwid at itatama. At hindi po natin sasambitin ang totoo. Ito po ay pawang katotohanan at pawang nasa katotohanan tayo, dapat nating alamin ang katotohanan. Buhay po ba ang Diyos? At kung magdaramdam ang tao sa totoo, wala rin siya sa Diyos. Sapagkat pinipili pala yung tatanggapin. At yung hindi dapat nalaban sa kalooban ay magiging masama pala, hindi ka sa Diyos. Sapagkat kung nasama ka, pag narinig mo yung totoo, sasabihin mo sa sarili mo, ay ganun pala yun. Dapat pala ganun ang gawin ko. At hindi ka naman tuturuan na makapagpapaligaw sa sarili mo at maliligaw ang sarili mo, kundi ang totoo. O sulong po,
Sa inyo nga po ba gawin yon? Gusto po ba ninyo? Halimbawa po, binigyan mo ng tinapay Halimbawa, ikaw ang nagbigay sa kanya ng tinapay. Nung nakita mong hindi pa niya kinakain, kinuha mo. Matutuwa ba siya? Kahit hindi niya kainin yon o kinain niya man, wala ka ng pakialam. Dahil bukal sa kalooban mong binigay, tama po ba? O halimbawa, binigyan mo ng panyo. Hindi mo nakikitang ginagamit. Babawiin ko nga yun, hindi mo ginagamit. Matutuwa ba siya? Kung sa'yo gawin yun, gusto mo ba? Ganun lamang. Maliwanag ang nasa katotohanan. Tinurang maliwanag. Kung ano ang ayaw mo, huwag mong gagawin sa kapwa mo. Ang masakit sa iyo, huwag mong gagawin kahit kanino. Buhay ba ang Ama? Yan ang patotoong liwanag ay nasa iyo. Paliwanagan mo yung nagkakamali at iulat mo yung tama. Kung makarinig siya ng tama at magbago siya at magliwanag, ikaw ang magpapala. Subalit kung pinabayaan mo yung pagkakamali at kinonstinti mo, nasa dilim ka sa oras na yaon. Ba't hindi mo na ipaglaban ang liwanag? Mga mahal, kayo po, kung sa oras na ito, nawawawaan ninyo ang tinuturan ko, batid ninyong hindi tao ang nangungusap sa inyo. Subalit kung di nyo nawawawaan, palagay nyo ipagkatao, kaya sasama ang loob nyo. Sa makatwid, kapag sumama ang loob mo, wala ka sa espiritu, nasa pagkatao ka. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, kaya nagdamdam ang puso mo, wala ka sa banal na espiritu, hindi mo nawawawaan ang katwiran ng totoo. Kaya nasaktan ka, kaya wala sa iyo ang banal na espiritu, wala sa iyo ang liwanag, nasa iyo ngayon ay dilim. Subalit kung ngayong oras na ito, natanggap mo na gayon ang kalooban ng Ama, nasa liwanag ka at may pang-unawa ka. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Alin ang dapat manaig? Pagkatao o espiritu? Alin ang dapat manahan? Laman o espiritu? Sa makatwid, kung minimiti mo ang laman, nasa pagkatao ka. Kung minimiti mo espiritu, nasa bagong buhay ka. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Ang katapatan lamang ang nais ilahad at ang katotohanan ang magpapalaya kanino man. Nekkarameneyahana. 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 Sapagkat nga ang Ama, hindi niya sinabing binigay ko ang buhay mo, kundi ang tinuran niya ay ito. Pinahiram ang buhay, pinautang ang buhay, kaya't ang pinahiram ay binabawi. At ang pinautang ay sinisingil. Buhay ba ang Ama? Subalit sa tao, pag sinabing binigay, may karapatan ka bang bawiin muli yan? At yan ang pawang katotohanan. Kapag binigay, iba sa pahiram at pautang. Buhay ba ang Ama? Sa salita man, iba ang kahulugan ng hiniram sa utang at nang ibinigay. Sa makatwid, mga mahal, kung binigay sa inyo ng Ama ang buhay na yan, hindi niya yan babawiin. Subalit nang dahil tinuran niya, pinahiram ko kayo ng buhay, babawiin ang hiniram. Sapagkat tinuran niya, pinautang ko kayo ng buhay, magbabayad kayo ng utang. Ano ngayon ang ibabayad nyo? Kung di kayo marunong mangalakal, may babalik ba kayo sa kanyang puhunan? Mga mahal, pag nilayan ninyo ang aking talinghaga, bulay-bulayin nyo ang aking tinuran. Sa makatwid, kayong mga nagbibigay paraan sa kapwa nyo para sila'y maging mabuti at magpakabuti ang bawat isa, ang Ama ang gaganti sa inyo. Subalit kung nagawa nyo na ang kabutihan, huwag nyo nang bawiin pa. Subalit, kung gumagawa rin kayo ng kaparaanan para maghidwan at mag-alitan, ikaw ang mananagot. Kaya, mayroon bang ginawa na hindi Ama ang nakasuri? Mayroon bang ginawa na di Ama
ang magbibigay ng katotohanan. Kung anong nararapat na kaukulan, gantimpala o kaparusahan. Kaya't maliwanag ang katotohanan, walang malilihim. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Naunawaan po ba ang mensahe? Kung nasa liwanag ka, nung ginagawa mo, kadiliman pa rin ba? Ay, huwag mo sabihin, nasa dilim ka pa. Nasa liwanag kanda ko. Kaya dapat magliwanag ka. Buhay ba ang Ama? Kaya kapag bulok na kamatis, anong gagawin? Kapag uod, anong gagawin? Sprayan. O kaya putulin yung sanga na yon. Pabayaan mo nang wala yung sanga na yon. May tutubo pa naman bunga sa ibang naiwan. Buhay ba ang Ama? Kaya ano po ang sinabi ng Kristo? Sa talinghagang, katagal na eka niya, hindi pa nagbubunga. Pupuruli na po ba natin? O aalisin? Wag muna eka. Linisan muna ang palibot. At pag hindi pa siya nagbunga ay papatayin. Ano sinabi doon sa puno ng igos? Wala ka ekang kwenta, mamatay ka. Namatay. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sa pakalagay ninyo, kung puro kasamaan ang ginagawa ng isang tao, pababayaan ba ng Ama na pati yung nagpapakabuti ay ipahamak niya? Eh, sino aalisin niya? Hindi yung gumagawa ng masama. Tama po ba? Alangan namang ikaw ang nagpapakabuti, ikaw ang aalisin. Aba, unfair. Unfair. Yes, unfair. No, cannot be. Saba. Sabi nga ng tao, 1 plus 1 equals 2. 2 divided by 2 equals, buhay ba ang Ama? Mga mahal, pagharian kayo. Anong i-divide sa iyo kung wala kang kalapat? Kung wala kang labis? Wala. Anong kukuhanin kayo sa inyo? Anong kukuhanin sa iyo? Halimbawa, 2 plus 2 equals 4. 4 divided by 4. May kalaban ba yon? May kalapat ba? 0. Eh, kung wala ka nagagawa sa iyong mga taglay na binahagi sa iyo, abay babawiin niya para ibigay doon sa gagawa ng mabuti para sa kapwa niya. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, ganun lamang ang buhay. Subalit dapat ang tayo pag binahagi na nagmumultiply. Hindi dapat nagle-less, dapat nagmumultiply. Buhay po ba ang Diyos? Dapat yung binigay sa iyong 1, naging 2. Hanggang maging 10, hanggang hindi mo na mabilang. Buhay ba ang Ama? Eh hindi. Binigyan ka ng 10, nag-less ka ng 1, nag-less ka na ng 1, bandang huli, wala nang matira sa'yo. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, nasaan ngayon ang liwanag mo? Kung ang ginagawa mo'y sa dilim, paano ka makapag-aakay ng kapwa mo kung ika'y bulag? Ano ibibigay mong mabuting halimbawa sa kapwa mo kung ang ginagawa mo'y masama? Dadamay mo pa yung nagpapakabuti, ikaw ang mawala. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga mahal, pawang katotohanan ang sa akin tinuturan. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Nekkarameneyahanan, nekkarameneyahanan, nekkarameneyahanan. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, ang sarap namnamin ang katotohanan. Ang sarap tumupad sa katotohanan. Kaya lamang po pag hindi ka patotoo, mahirap tuparin. Kapag pagkatao ka, ang hirap tanggapin. Pag pagkatao ka, mahirap unawain. Pag nasa banal na espiritu ka, lahat unawa mo. Totoo
ba yan, mga minamahal ko? Naunawaan ba ninyo? O kapag nararamdaman ninyo ang inyong damdamin ay nagdaramdam na po at nagagalit, sino kayo? Bay, huwag kayong papasok pag-araw na yon. Tama po ba? Ay pag humingiti kang ngiting aso, dapat ba yon? Alam niyo po, ang Diyos hindi siya dadayain at madala, hindi siya kayang dayain eh. Sapagkat binabalangkas mo pa lang sa isip mo, alam niya na eh. Kaya ang Espiritu rin, alam niya yung totoong ngitit, hindi totoo. Kaya pag may humahalik po sa akin, hindi totoo, ay, feeling ko halik Judas. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Nako, mahal na Ama ko, sabi ko, alin po ba, Judas dito? Ayaw kong maging Judas. Gusto ko'y maging... Alam niyo po, mahirap magpaka-Judas. Naku po, para mo na tinakwil ang buhay mo. O sige po, baybayin niyo nga istorya ni Judas, kaganda niya nagsalita. Pero, nung hinalikan niya si Kristo tandaan mo Eka, dahil sa pera, na Judas at nagbitas, nabutas ang tiyan. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, napakabuti. O, tingnan nyo nga po, talagang pawang katotohanan, mandaraya talaga ang tao. Isipin mo, napaka-imposible naman. Ano yun? Lumusot dito? Nagdaan doon? Teka nga, suriin natin, ala, hindi siya madaya, lumusot lang. May mensahe po yan. Tandaan po ninyo, kapag ka maluwag, maaaring bumagsak at hindi mapigilan. Kung maluwag ang tornilyo mo, siguradong kukulagbyos ang ugali mo, gusto mo bang matawag na loko-loka? Ba't di ka magtimpe? Para hindi ka matawag na siraulo. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, alam kong may... Tabi lang kita, baka may Judas. Magagawa. Naku, talagang mensahe. Teka lang. Bibigay ko dun sa karapat-dapat doon. Sa palagay niyo po kaya, lalabas si Apo Kunching kung siya lang mag-isa? At sa palagay niyo po kaya may mensahe kayong narinig na totoo kung si Apo Kunching ito ay Kuncheng? Pero tandaan po ninyo kung totoo kayo, naunawaan yung mensahe, totoo lahat ito. Buhay ba ang Ama? Alam kong may, sapagkat di maaaring palipitin ang totoo at di pwedeng bakliin ang katotohanan at idiretso ang kabulukan. Magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manahik ka na. Bawat araw ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manahik ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig
umangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Ay, pwede ba wag kayong hahawak sa tagiliran? Hup. Ano ang makapagpapalaya sa isang masama? Ano po ang paraan ng kalayaan ng masama? Hindi po bang mabuti? Kaya kung nasa mabuti ang tao, hindi maalipin ang masama. Tama po ba? Opo. Yan ang pawang katotohanan. Kung nasa mabuti ang tao, tinuktok. Hindi maalipin ang masama. Kaya lang naalipin, masama rin siya. Buhay po ba ang Ama? Kaya pakatandaan po ninyo, walang bubuting masamang isip at damdamin. Kailangan bumuti muna ang isip at damdamin para manahan ang liwanag. Buhay po ba ang Diyos? Masarap to wag na natin pamighay. Joke. Sabi ng tao, kung minsan kailangan magbilang tao ka, subalit huwag mong pahihigit ang pagkatao mo sa Espiritu ng Ama. Sapagkat kapag pinanaig mo na ang sarili mo, liligwak ka na! Buhay bang Ama? Sapagkat ikaw ay tao pang nabubuhay sa mundo. Hindi ka pa pwedeng matawag na banal. Hindi ka pa pwedeng tawaging anghel si Kunching, anghel si Jose, anghel si Maria. Sapagkat ang Ama ang magbabahagi sa iyo kung dapat ka ng anghel sa kanyang kaharian. Subalit, maari kang maging anghel ng kapwa mo sa paggawa mo ng mabuti at makakabawi ka sa kasalanan mo. Buhay bang Ama? Kaya sa lahat ng nagpapakabuti na nagiging anghel ng kabutihan ng kapwa niya, pagpalain kayo. Buhay po ba ang Diyos? Opo. Mga taga-ibang bansa, kahit saan kayong dako ng ibang bansa, pagpalain kayo. Kapatid na ALP, pagpaumanhin po, talaga pong pag nasa loob na ng tahanan, wala ng signal. Mahina po ang signal, lalo na't kapag umuulan. Kaya gustong-gusto kong marinig ang tinig ni kapatid na Agnes. Kaya lamang ay, ay, hindi ko po sinadya yun, ha? Kuminsan po sabi ng Ama, kailangan tuktukan kita anak para magising ka Kailangan kita'y pitikin para bumangon ka Kung minsan kailangan ikaw ay hilahurin ko para ikaw ay tumibay Tama po ba? Kung minsan anak kailangan ika'y pukpukin ko
baka sakaling ikaw ay matuto eh. Tama po ba? Subalit, lahat ng ginagawa ko, hindi makapagpapasama sa'yo, makapagpapahamak, kundi makakabuti kung makikinig ka at susundin mo'y ako. Tama po ba? Mga mahal, ano ba ay tinuro ng Espiritu sa inyo? Ng Ama. Hindi ng isang espiritu. Ano ba? Ano ba? May tinuro bang masama sa inyo at makasasama sa inyo? May kasamaan bang tinuturo sa inyo? Wala kahit ano. Ang mahina ay napalalakas, ang malakas ay napapahina ng isang espiritu. Subalit ang mahina ay napalalakas ng isang mabuting espiritu. Kayo kaya ang gumanyan ng gumanyan. Hindi kaya kayo mapapagod. Subalit, purihin, purihin, purihin ang Ama. Happy cake. Baka mawala na naman ito. Aba, dito tumapong, dito yan. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Ang minimisahe sa inyo, hindi pagpaparatang, hindi pagbebentang, hindi pagpapatama, hindi pananakit sa inyong sarili. Kundi kung kayo'y may pagninilay at mapagbubulayan ninyo na pawang katotohanan ang sa inyo'y narinig. Kayong mga nasa dilim, maaring magliwanag. Sapagkat kung di nyo lilisya ng dilim at patuloy nyong tatahakin, kailan may di nyo maapuhap ang liwanag na dulot ng Ama. Subalit kung tatalikdan nyo ang liwanag at mananahan kayo sa dilim, kailan may hindi nyo masusumpungan ang katotohanan. At kung mananahan kayo sa liwanag at magtitiwalag kayo at lilisan sa dilim, makapamumuhay kayo nang ayon sa kalooban ng Ama't Anak. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekaramanyahanam, nekaramanyahanam, nekaramanyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, mahirap ang mangaral, lalo't higit na ang hinihingi ng pagkakataon yung pagbasa ang mensahe napaka matindi ano po. Pagkatapos yung mga hindi nakakaunawa kailangan sabi nga ng Ama, sino isasaalang-alang mo? Ako o sila? Kayo po. Sa makatwid, ang tama ang iulat, ang tumpak ang ilahat. At kung matatama ang nagkakaroon ng pagkaligaw, maitutuwid sa marapat. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap, sapagkat ang nakikipagtotoo sa kabanalan, nakalalaya sa kamalian. Ang nakikipagtotoo sa Diyos Amang Mahal, nakalalaya sa kasamaan. Ang nagiging tapat sa kabutihan, nakakalaya sa kaligawan ng sanlibutan na tinatahanan ng nilalang. Pakatandaan niyo mga mahal ko, walang bagay na hindi niyo makikita, subalit ang nagdudulot ng mabuti sa inyo, kundi niyo apuhapin sa damdamin at kaisipan niyo, hindi niyo mararamdaman kahit kailan. Pagpalain kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Oh, mga minamahal, sino ang nagbibigay?
po? Pag-aralan po ninyo lahat pahiram ng Ama. Pahiram niya yung araw. Kapag gusto niyang bawiin, lulubog. Pahiram niya yung buwan. Kapag gusto niyang bawiin, walang sisikat na buwan. Tama po ba? Pahiram niya yung bituin. Kapag gusto niyang bawiin, wala pong masisilayang bituin. Pahiram niya yung buhay. Kapag gusto niyang bawiin, namamatay. Pahiram niya lahat ng bagay. Kapag gusto niyang bawiin, mawawalan. Ang may-ari niyan. Ano ang hindi niya lamang binabawi sa inyo? Ang kung mayroon na kayong kabutihan, gusto niya'y lagi pang masidlan ka at huwag kang maubusan ni mawalan. Ano ang gusto niyang patayin sa inyo? Ang kasalanan at kamalian. Ano ang gusto niyang laging buhay sa inyo? Ang pananalig at pananampalataya. Kaya't siya'y nagpapahiram ng anumang bagay na kailangan sa buhay ng tao at nagpahiram din ng buhay. Nagagamit ng bagay na ipahihiram niya. Subalit, kailangan, dahil ika'y pinahiram, ibalik mo sa kanyang walang pingas man lang. Pingas ng kasalanan, kaya ika'y nililinisan, hinuhugasan, upang mapuspos ka ng kanyang liwanag sa pamamagitan ng kanyang Espiritong Banal. Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Yamang naituran mo na, Ama, ang marapat sa kanila. Pagingdapatin mong lahat ng dapat na kanilang matanggap ay ipanawa mo sa kanilang lahat. Upang sa gayon, ang bawat araw nila'y maging kapakinabangan at kapaki-pakinabang nilang kamtin ang sa iyo'y kabanalan. Pagpalain mo sila ng ganang pangunawa upang mawawaan nila ang iyong salita at ganap nilang maramdaman. Ika'y buhay sa kanilang buhay na tuwirang di lumilisan at di kailanman mawawalay. Nang dahil sa wagas mong pagmamahal at katapatan ng iyong pagbibigay, patuloy kang nagpaparaya at nagpapatawad kanino man. Huwag mo silang pagsawaan o dakilang amang mahal. Nekkarameneyahan, nekkarameneyahan, nekkarameneyahan. Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. May kulang po ba sa rekado? May kulang po ba sa hain? Mayroon po bang kulang sa inyo ang Ama? Wala. Kahit mahirap ka, nagpapadamang mahal ka niya. Dahil humihinga ka, nakakakita ka, nakaririnig ka, biyaya yan mula sa Kanya. Kaya't yan ay pahalagahan mo at huwag mong kalilimutan. Huwag kang mawalan ng pag-asa sapagkat ang Ama mo ay buhay sa tuwina. Pagpalain kayo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Kaya sa inyo pong lahat, may bukas pa sa inyong buhay. Patuloy namin kaloob na buhay. Mga may kaarawan, kayo'y magpakain. Buhay po ba ang Diyos? Hindi po, nagpapatawa lang tayo. Pinakain na po tayo ng Panginoon. Ano po? At salamat, salamat, salamat sa Ama. Pagharian kayong ganap. Kumusta po? Kumusta? Taga saan po kayo? Ay. Opo. Ay, babanyusan po siya.